pong ito dahil sa buwan ng February ay ang mundo ay nag-celebrate ng araw ng mga ng buwan ng mga puso, di po ba? Pero I do believe na araw-araw po ng buhay natin, hindi lang buwan ng February dapat ay nag-celebrate ng araw ng mga puso. Araw-araw po kasi talaga yan dapat sineselebrate natin dahil araw-araw pinaparanas, pinaparamdam ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Amen? Amen! Despite sa mga pagsubok na pinagdadaanan ng mga anak ng Diyos, despite sa mga anumang mga problema, di ba? Pero may kita natin na yung pagkilos ng Panginoon ay ando doon palagi. Amen? Ando doon palagi. Nararanasan, nararamdaman natin araw-araw, pinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Sa ating pagising pa nga lang, amen? Dapat pagpuklat ng ating mga mata, pagpapasalamat na natin yun kay God. Di ba ba? Nung ginising tayo ng Diyos sa umaga, yun, isang bagay yun na isang rason yun para magpasalamat. Dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Amen? Dahil maraming mga tao na maganda naman yung pangatawan. Ayos naman, wala kang makikitang karamdaman sa kanya, pero nagulat ka na balitaan mo, hindi na siya nagising. Amen? So, pagising pa lang natin sa umaga ay yun yung umaga na pinaparanas ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin. Amen? So, dapat po talaga magpasalamat. So, hindi lang po buwan ng February sineselebrate yung buwan ng mga puso. Dapat po talaga yan araw-araw. Hindi lang araw-araw, minuto ng buhay natin sigo-segundo. Magpapasalamat natin sa Diyos. Amen? At sa umaga po ito mga kapatid, ating buksan natin yung mga Biblia, kung may mga Biblia tayo. Dahil nagsiselebrate tayo ng buwan ng mga puso, tuloy-tuloy natin yung pag-aaralan natin ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. So, tayo po'y manalangin bago tayo magsimula sa ating sa word. Tayo po'y tumayo bilang paggalang natin sa ating Diyos. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa umaga po ito. Lord, nakita mo Lord God ang bawat isa sa amin. Nakita mo ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Nandito ngayon, Panginoon. And you know the reason, Lord God, why we are here, Lord God. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, sa dakila mong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, katugpuin mo, O Diyos, sa bawat isa sa amin, Lord God. Anumang pangailangan ng mga anak mo, Panginoon, anumang prayer, Lord God, ng mga anak mo, O Diyos. Ano mga rason, Panginoon, na andirito sila? Andirito ang bawat isa sa amin, Panginoon. Katagpuin mo, O God, sa umaga mong ito. Lord, we expect great things, Lord God, na gagawin mo, O Diyos, sa umaga mong ito, sa mga buhay namin. Kahit sa maliliit na bagay, Panginoon, ng aming mga buhay. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. At sa umaga pong ito, Lord God, as I share your word, Lord God, gamitin mo po ako, Panginoon, bilang instrumento mo, Lord God, na maghahayag ng mga salita mo, Diyos, sa umaga pong ito. Para sa inyong karangalan, para lamang sa inyong kapurihan. For your glory, Lord God, ang aming pag-uusapan. Kaya pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, ang tema ko po ngayong umaga, mga kapatid, ay the extent of God's love. So, yun po yung tema natin. So, when we say extent, yung lawak, yung scope, yung coverage ng pag-ibig ng Diyos sa sa atin. Amen. Yan po yung pag-uusapan natin. At makikita po natin yan sa John 3:16. So the most pinaka
na nagamit o pinakabugbog na salita ng Diyos. Ito po yung nababasa natin, na papakinggan natin. Kahit saan. Amen? Okay, basahin ko po mga kapatid. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Sa ibang salin, everlasting life. So, yun po yung pag-aaralan natin mga kapatid. The extent, ang lawak ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Hallelujah. Paano nga ba ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak? Diba, nabasa natin. Dahil sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, paano nga ba binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak? So, basahin po natin sa Isaiah 53 verse 5. Yan. Ganito po binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. But He was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds we are healed. So, nung ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ganito yung ginana siya. Siya ay nasugatan nang dahil sa ating mga kasalanan. Siya ay nabugbog nang dahil sa ating pagsalangsang. Ang punishment o yung kaparasahan na dapat tayo ang di ba? Yung punishment na nagdala ng peace sa bawat isa. Andun kay Jesus. Dinala niya. So lahat ng pasakit na dapat sana sa atin, inako ni Kristo. Ganun kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Di ba? Maraming bisis na natin ito na napakinggan na talagang ang sa sinabi ko pa nabugbog yung mga salita ng Diyos. But every time na mapapakinggan natin, laging sariwa, di ba? Laging parang napakasarap. Meron kasing, pag sa mundo kasi, sa makamundong mga bagay, pag palagi mo sa mapapakinggan is boring na, no? Nakakasawa na. Pero pag ang salita ng Diyos, ating babasahin, laging sariwa sa ating pandinig. Laging sariwa. Parang may fresh revelation ang Diyos every time na makapakinig tayo ng mga salita niya. Amen? So, yun po ang dinanas ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Actually, si Isaiah, ang layo ni Isaiah at saka kay Jesus, yung gap nila, yung age gap ng panahon ni Propeta Isaiah o si Propeta Isaias, ang sabi doon sa pag-aaral ay 700 to 750 years ang layo ni Isaiah sa kapanganakan ni Jesus. Pero nauna nang sinabi inihula na ni Propeta Isaias yung dadanasin ng bugtong na anak ng Diyos. Diba? Biruin mo, Isaiah. Sa book of Isaiah, sa Old Testament pa yan. Pero naihula na ang anak ng Diyos ay masugatan, mabugbog din dahil sa ating mga kasalanan. Diba? Doon mo makikita na kung gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah. At dito na natin malalaman na ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin ay anong dala nun? Diba? Kaligtasan. Kaligtasan. Kalayaan. Hello. Hindi po ito yung kalayaan na sineselebrate natin tuwing June 12. June 12 po ba yun? Hindi po yun yung kalayaan natin, yung kasarilan ng Pilipinas.
Pero ito yung kalayaan, personalin natin, kalayaan natin sa sakit at karamdaman, kalayaan sa kasalanan. Yun po yung kalayaan na binigay ng Diyos sa atin. Na binigay niya sa atin na kaligtasan. Amen. Parang nangungo na ba ito? So ito po yun, pag-aaralan natin mga kapatid. Hindi lang tayo iniligtas ng Diyos. Ano ba yung kaakibat? May kaakibat po kasi yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos. So ibig sabihin, nung maniwala ka, nung manampalataya ka kay Kristo, mayroon na tayong kaligtasan. Amen? Sino po naniwala na mayroon tayong kaligtasan? Amen. Kaligtasan lang po ba? Kaligtasan lang po ba? Actually po mga kapatid, hindi lang po basta kaligtasan ang ibinigay ng Diyos sa atin nung tinanggap natin si Kristo sa buhay natin. Dahil kung babasahin natin ang Isaiah 53 verse 5 na binasa na natin kanina lang, na ang sabi doon, siya'y nasugatan, siya'y nabugbog ng dahil sa ating mga kasalanan. Panghuling praise, di ba? By His wounds, we are healed. So, hindi lang po mga kapatid na tayo niligtas ng Diyos, kasama din po doon sa kaligtasan ang kagalingan. Pangako po ng Diyos yan, mga kapatid. Minsan, hindi natin naaalala o hindi natin iniisip na minsan kasi, pag may karamdaman tayo, iniisip natin palagi, kagagawan ko to eh. Nang dahil po kasi ito sa kababayaan ko, kaya nagkaroon ako ng sakit o karamdaman man. Yes po, maaari po talaga yun dahil, yun nga, sa lifestyle natin na hindi wasto, hindi tama, maybe. Pero, dahil ba doon sa kagagawa natin o self-inflicted natin ng mga injuries or mga sakit o karamdaman, hindi na tayo sakop doon sa kagalingan na ibinigay ng Diyos sa atin? Sabi ng Isaiah 53, verse 5, by His wounds we are healed. Is that present tense, past tense, or future tense yung healed na sinasabi? Past tense na po ba yan? Nangyayari na po ba yan? Amen. Dahil pag ang salita na may ed sa dulo, ibig sabihin yan is past tense. So naganap na, nangyari na. So ibig sabihin mga kapatid, ang kamatayan ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo ay nagdala sa atin ng kaligtasan. Hindi lang kaligtasan, kasama po ang kagalingan. Sabihin po natin kagalingan. Amen. Kasama po ang kamatayan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Actually, mag-celebrate naman ang Pilipinas sa Holy Week sa March po ba? April pala. So, unahan natin. Pero, ang totoo po talaga is pag-ibig po talaga ng Diyos yan. That is why, magkasunod po kasi yung in-express ng Diyos yung dakila niyang pag-ibig. Ipinakita, gaya ng binasa natin. Talagang dinemonstrate ang pag-ibig ng Diyos doon sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ganon ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya, hindi ka basta-basta mga kapatid. Hindi tayo basta-basta. Ang mga anak ng Diyos ay binayaran po yan ng banal na dugo ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang tayo basta niligtas ng Diyos. Pangalawa, tayo po ay binigyan niya ng kagalingan. That is healed.
Past tense na po yan. Nangyari na, ibinigay na ng Diyos ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo nung siya'y mapako. Na imbis na tayo dapat yung ipapako doon, di po ba? Imbis na tayo dapat yung pahirapan, pero si Kristo ang umako para sa atin. Ganon kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At ang dahil sa kanyang bugbog, dahil sa kanyang sugat at mga bugbog, tayo'y pinagaling ng Diyos. So, ang extent ng love ni Lord, hindi lang niya basta tayo niligtas, tayo din ay pinagaling ng Diyos. So, dapat, alam natin yan mga kapatid, dapat lagi natin yung isama natin sa panalangin every time na manghingi tayo ng kagalingan sa Diyos. Lord, sabi ng mga salita mo, Panginoon, pinagaling mo na kami doon sa krus pa lang ng Kalbaryo. Na dahil sa iyong mga bugbog at mga sugat, kami pinagaling mo na. So dapat, i-claim na natin, hindi na natin, parang nililimos natin yung awa ng Diyos na pagalingin tayo, mga kapatid. Dahil ibinigay na ng Diyos yun sa atin. 2,000 plus years ago, ginawa na ni Kristo yan doon sa krus ng Kalbaryo. Ang kailangan natin is manimpalataya. Kaya nga sabi ng Diyos, sino mang sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak. So hindi lang kapahamakan yun spiritually, kundi kapahamakan din physically, mga kapatid. Yun yung pangako ng Diyos sa John 3:16. Na ang sino man sumampalataya sa Diyos, sumampalataya kay Kristo, hindi lang magkaroon ng buhay na walang hanggan, kundi magkaroon din siya ng kagalingan spiritually. Kasi maraming nagsasabi na ang kagalingan daw sinasabi doon is spiritual. So, hindi po basta-basta lang, hindi lang po yun spiritual, mga kapatid, dahil physically nararanasan ni Jesus yun. Lahat ng bugbog, lahat ng mga sugat, lahat ng pag-iinsulto, lahat ng pangungutya sa Kanya is physical niyang naranasan. Kaya nga nagkatawang tao ang Diyos eh. Kaya nga nagkatawang tao si Kristo eh. Amen? So kung totoo yun na nangyari sa buhay ni Kristo o sa kinabuhi ni Kristo, totoo din po yun, mga kapatid, physically sa mga anak niya. Kaya kailangan natin sumampalataya. Kaya sabi nga ng John 3:16 na sino man sumampalataya sa kanyang anak, sa bugtong na anak ng Diyos na si Hesus Kristo, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ganon kalawak, ganon ka-tindi yung pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pero ito'y nangyayari lamang. Magiging effective po itong kagalingan the moment na nireceive mo si Jesus sa iyong buhay. Amen? At naniwala naman ako na tayo lahat ay nireceive, tinanggap na natin si Kristo sa buhay po natin. Amen? Kasi sayang po kasi yun na pumunta tayo sa church, na gumising ka ng maaga, gumising ka ng madaling araw para lang makapagsimba. Then, pagpunta mo pala ng simbahan, hindi mo pala tinanggap si Jesus. Hindi mo pala tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo. So, paano magiging effective yung sinabi ng Diyos doon sa John 3:16 kung hindi pa natin sinasampalatayanan at pinaniwalaan si Kristo at tinanggap natin si Kristo sa buhay natin bilang Diyos at tagapagligtas. Amen? Ang kagalingan, ang kaligtasan at kagalingan ay matatamo lang the moment na tinanggap natin si Kristo sa buhay natin sincerely, o yung tao sa puso talaga natin tinanggap natin siya sa buhay natin personally. So magiging effective yung sinabi ng Diyos doon sa John 3:16. Amen? So ang extent ng love ng Diyos ay hindi lang tayo niya pinagaling, hindi lang niya tayo niligtas, tayo din po ay pinagaling. Next.
extent ng love ng Diyos ay tayo din po ay binigyan niya ng kasaganaan. Diba? 3K kasi itong points ko sa Tagalog. Una, kaligtasan, kagalingan, kasaganaan. Everybody say kasaganaan. Tagalog na word yan. Naintindihan mo ba natin yung salitang kasaganaan? Naniwala po ba tayo na binigyan na tayo ng Diyos ng kasaganaan? Amen. It's a matter of faith. Although, maybe, o siguro, naglalaro sa isipan natin, paano ako pinasagana ng Diyos? Pagbukas ko ng ref ko, walang laman, puro tubig. Kung meron mang ibang laman, uling. Pero mga kapatid, sinabi ng Diyos, tayo'y binigyan niya na ng kasaganaan. Sabi ng John 10:10. Kaya ito po dapat bantayan natin mga kapatid. Sa John 10:10, ang sabi doon, the thief, referring to the devil, di ba? Kung magnanakaw, hindi po yung senador hindi po yung congressman sinasabi tinutukoy dyan. Kahit walang pangalan nakalagay, pero referring po yan kay devil. Sa John 10:10, the thief does not come except to steal. So, ang magnanakaw, pumunta sa mundong ito para magnakaw. Kaya nga, magnanakaw tawag sa kanya. Pumatay at magwasak o manira. Yun yung trabaho ng kaaway. So, kung pagbukas mo ngayon sa ref, walang laman, ay, inakaw. Kasi trabaho yun ng kaaway ng Diyos. Amen? Pero ano ang sabi ng Diyos? Ano sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus, I have come that they may have life, that they may have it more abundantly. Diba? Naparito ang anak ng Diyos. So, ipinadala ng Diyos na Ama ang Diyos na anak para mamatay doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo'y maligtas. Kasunod, tayo'y binigyan ng kaligtasan. Pangalawa, kagalingan, kasaganaan. Yun po yung ibinigay ng Diyos na sa ating mga kapatid. So, hindi lang pala kaligtasan yun. May kagalingan pala yun, mga kapatid. Anong oras ba? Layo pa pala. Just imagine, mga kapatid, kung gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Ang kailangan lang natin is manampalataya. Ang kailangan lang natin maniwala sa salita ng Diyos. Kasi nga, sabi nga ng salita ng Diyos sa John 11:40, na if you believe, sa sinabihan ni Jesus si Martha, na kung ikaw'y maniniwala, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. So mga kapatid, sa umaga po ito, kung tayo po'y naniniwala na nampalataya kay Kristo, mayroon ka ng kaligtasan, hindi lang kaligtasan, mayroon ka ng kagalingan, mayroon kang kasayangan. Sabi nga ng 2 Corinthians 8:9, sa 2 Korinto 8:9, na bagamat siya'y mayaman, pero siya'y naging dukha upang sa kanyang kadukhaan tayo'y magsiyaman. Diba? Ginawa na po ni Kristo yan sa ating mga kapatid. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich,
Yet for your sakes, for our sakes, he became poor, that through his poverty might become rich. Na pagamat siya'y mayaman, pero siya'y naging dukha, siya'y naging mahirap, upang sa kanyang kahirapan, tayo'y magsiyaman, mga kapatid. It doesn't mean na hindi lang yan basta spiritually tinutukoy dyan. But sinasabi ko na din po, kasama din po yung physical natin na buhay. Na sakop doon sa ipinangako ng Diyos sa atin. Mga kapatid. Ang mga politiko kung nangangako ay napapako. Pero ang Diyos napako ng dahil sa kanyang mga pangako. Ang Diyos nagpapako ng dahil sa kanyang mga pangako. Di ba? Ganon ka totoo, ganon ka genuine ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Ang kailangan lang natin ay manampalataya. Dahil sabi ng John 3:16, whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Kaya, purihin natin ang Diyos dahil napaka-buti, napaka-dakila ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Merong sino bang malayong probinsya dito? Malapit kami, taga-Bohol lang kami. Sino bang nasa malayo dito na sumasakay ng barko, aeroplano? Right? Sino nakasakay na ng barko? Sino nakasakay na ng aeroplano? Amen. May isang tao na bumili ng ticket, umuwi ng probinsya. So, excited siya umuwi sa kanilang probinsya. Ibalayo-layo din yun dahil mga 36 hours yung biyahe. Opo. Sa amin po kasi, pag sa Bohol, pag magbarko ka, going to Bohol, minsan kasi dumadaan kami ng Cebu, then Cebu to Bohol. Ngayon kasi may diretso na ng Bohol sa Tagbilaran. So, it takes 36 hours para makarating ka doon sa amin. Ha? Hindi yun magbaktas ha, sakay ka ng barko ha. O sa vapor po, sa vapor. Ngayon, itong tao na ito na umuwi ng probinsya, bumili siya ng ticket, yun nga, excited siya na makauwi ng probinsya dahil lugay naman sa makauli yung probinsya. Oh, excited siya, syempre. 3 araw ba naman siya sa Maynila, walang kain-kain. So ngayon, bumili siya ng ticket. So, nung makita niya yung petsa ng pag-alis niya, so syempre pumunta na siya din sa pier. Ngayon, pagdating niya doon sa hindi pala siya nakabili ng mga chichirya o yung mga kutkutin na hindi siya dahil sobrang excited niya na makasakay ng barko, nakalimutan niya bumili ng mga pagkain. Ngayon, nag-a-announce po kasi yung sa barko pag oras na ng pagkain. Di ba? Mayroon ding umiikot ng mga crew. Kain na po. Nag-iikot na yan doon sa nung sinabihan siya na kain na po, di siya kumain. Sabi niya, no, I'm full. Nahiya siya kasi inisip niya na magbabayad siya doon sa pagkain. Kasi imagine mga kapatid, ang chichirya na tag-15 dito sa tindahan, pag doon ka sa barko, 50 na yan o kaya 60. Magreklamo ka, karami mahal naman, o sige, doon ka sa labas bumili. Diba? Pwede ko bumili sa labas? Hindi, di ba? So, kung kailangan mo talagang kumain ng gusto mo, kailangan mo magbayad ng malaki. So, yun yung iniisip niya na baka magbayad siya ng malaki eh. Sabi niya, no, I'm full. Sinabihan niya yung crew, English pa. No thanks, I'm full. Sa barko po kasi, almusal,
tanghalian, hapunan po yan. So pag dumating yan ng alas 7 ng umaga, hindi na kasama yung sunod na almusal. Basta 3 na meal yung libre doon sa ticket. So ngayon, almusal yun, sabi niya, no, I'm full. It's okay, I'm full. So, almusal. Nasarapan naman ang almusal sa barko kasi mamimili ka doon kasi merong mga halal products for the mga Muslims na mga pasahero. Basta maraming mga choices ng mga pagkain sa barko. Nung pagdating ng tanghalian, nag-announce na naman yung barko na lunchtime na. Kailangan pumunta na kayo doon sa kainang lugar o sa pantry area o kaya sa kainan doon sa barko. Tapos, pagkatapos ng mag-announce yan, mag-iikot ulit yung mga crew. Ma'am, sir, kain na po kayo. Dalhin niyo lang po yung ticket niya kasi emergency. Dahil natakot nga siya, nakinabahan nga siya na magbayad ng malaki. Sabi niya, no thanks, I'm full. Oh, sige lang sa'yo, thank you. Sige. Di siya kumain. Ngayon, dumating ang gabi. Hapunan na. So, wala siyang almusal, wala siyang tanghalian. Nag-announce na naman yung barko na dinner time na. Ano siya, humihimas na siya siguro. Nahimahima na ako. Ngayon, nag-ikot na naman yung mga crew. Ma'am, sir, dinner time na po. Sabi niya, no thanks, I'm full. Kahit umihimas na sa sikmura niya, gutom na siya. So ngayon, pagdating niya sa pier, pagbaba niya, nung dumating na yung barko, pagbaba niya doon sa barko, gumaganon, kumigiwang-giwang na yung sa sobrang gutom. Buti na lang, pagbaba niya doon na siya nakabili ng mumurahing mga pagkain. Kasi wala na siya sa barko nasa ano siya. So balik na sa regular na presyo yung mga bilihin. So doon na siya kumain. So umuwi sa kanila na ngayon, pagdating lang sa bahay nila, kinabukasan umaga, sinilit niya yung ticket niya. Nalisik yung mata niya sa nakita niya sa ticket. Meals are included. Libre pala yung pagkain na sa binili niyang ticket. Tapos sinabi niya na, no thanks, I'm full. Ganon din po yun sa atin mga kapatid. Binigyan tayo ng Diyos ng kaligtasan. Binigyan niya tayo ng kagalingan. Binigyan niya rin tayo ng kasaganan. Kagaya din po yan sa binili ng ticket ng tao. Hindi lang kasi natin nalaman yung inclusion ng salvation na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya din natin hiningi sa Diyos yung kagalingan at kasaganahan sa buhay natin. Hallelujah. Sabi ng Romans 8:15. The Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. Naintindihan po ba natin? Ang Espiritu na ni-receive natin, tinanggap natin. Basahin natin sa Tagalog pa. Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. So, yung tinanggap natin na Spirit o the Holy Spirit ay hindi espiritu na para mamuhay tayo sa takot o maging slave tayo para mamuhay sa takot. Sa halip, ang iyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkup upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama ko.
Sa English, Abba, Father. That is why, pwede na tayong, nung tinanggap natin ng Diyos, si Jesus sa buhay natin, tinanggap natin ang Holy Spirit sa buhay natin. Kaya siya nanirahan sa ating puso. Amen? At alam kong alam niyo yan. Nang dahil doon, kaya pwede natin tawagin ang Diyos Ama na Abba Father. Ang literal na kahulugan doon is Daddy. Ang Abba Father po ay nag-signify ng close and personal relationship sa Diyos. So kung gaano ka kadikit, gaano ka kalapit sa ama mo, sa tatay nimo, sa tatay natin, ganon din po inahalin tulad na kaya nating pwede natin tawagin ang Diyos Ama na Abba Father. Sa English nakalagay doon adoption. Ang adoption ay nag-emphasize na tayo mga believer, tayo mananampalataya are no longer slaves. Hindi na po tayo mga alipin, mga kapatid, na para mamuhay tayo sa takot. Bagkus, tayo po'y, di ba, sa adoption to sonship. So tayo po'y naging mga anak ng Diyos. So ibig sabihin, kung ikaw ay anak ng Diyos, tayo po ay tagapa-mana. Heirs, iredero at iredera. Ikaw, ako, tayo, sabi ng Biblia, hindi po ako may sabi niyan, binasa ko lang po. Na tayo ay mga anak ng Diyos, kaya hindi na tayo dapat mamumuhay sa takot. Amen? Dahil tayo ay mga adopted sons and daughters of God. At tayo ay tagapagmana. Tingnan mo yung katabi mo, tagapagmana ba yan ng Diyos? Amen. Kahit na pagbukas sa iyong refrigerator na puno ng tubig lang ang laman tsaka may kasamang uling para hindi mangamoy yung bread, iretiro ka kapatid. Tagapagmana tayo ng Diyos. Hallelujah. Kailangan na natin manampalataya sa sinasabi ng Diyos sa John 3:16 na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. So imagine mga kapatid kung gaano kabuti ang Diyos sa bawat isa. Imagine kung gaano kalawak, gaano katinti ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya hindi na dapat natin lilimusin yung kagalingan na ibinigay na ng Diyos sa atin. Pasalamatan na natin yun. Lord, salamat, pinagaling mo na kami. Ako'y naniniwala at nagtitiwala sa mga salita mo, Diyos, dahil sinabi mo na. Dahil sa iyong mga bugbog at mga latay, kami pinagaling mo na. At ikaw ay naparito sa mundong ito, Panginoon, upang, sabi ng mga salita mo sa John 10:10, Lord, ikaw ay naparito para kami ay sumagana. Bigyan mo kami ng kasaganaan. Kailangan lang nating manampalataya. Minsan, naglalaro sa isip natin, Lord, paano nga naman kami sasagana, Pastor? Hindi nga ako nakapag-aaral. Mababa lang yung pinag-aralan. Pero, always remember mga kapatid, na hindi nawawalan, nauubusan ng kapamaraanan ng Diyos para pasaganain ang bawat isa sa atin. Amen? Tayo po'y tumayo mga kapatid sa ating pagtatapos. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. We praise you.
glorify your name, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat sa dakila mong pag-ibig, Lord God. Lord, sa umaga pong ito, nakita mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kita mo ang pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. And sometimes, Lord God, naglalaro sa mga isipan namin, Panginoon, yung mga nararanasan namin, pinagdadaanan namin. At sometimes, Lord God, dumarating kami sa punto, Panginoon, na, Lord, andyan ka pa ba? At minsan, Lord God, nagko-question kami sa isipan namin, Lord, ba't ko naranasan to? Diba ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Pero salamat, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, nire-remind mo ang bawat isa sa amin. Na hindi lang basta kaligtasan ang binigay mo sa amin, Panginoon. Kasama ng kaligtasan na ibinigay mo sa amin ay kami pinagaling mo na. At kami pinasagana mo na, O Diyos. Hindi man yan nakikita namin, Panginoon, sa ngayon, Panginoon, physically, Lord. But we believe, hindi ka nauubusan ng kapamarahan. Ikaw ang Diyos na naglalang sa amin. Ikaw ang Diyos na may likha ng langit at lupa at ang lahat na tumira nito, Panginoon. Kaya Lord, sa umaga pong ito, inaangkin namin, Panginoon, ang kagalingan, hallelujah, ang kasaganaan, O Diyos, na ibinigay mo na sa amin, Panginoon, doon sa cross ng Kalbaryo, Panginoon. 2,000 plus years ago, Lord God, ginawa mo na ito, O God, sa aming mga buhay. Kaya kailangan na namin, Panginoon, sumampalataya at maniwala sa mga salita mo, O Diyos. Dahil Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nangako sa amin, Panginoon. Sinabi ng mga salita mo, Panginoon, na kami mga anak mo. Kami tagapagmana mo, O Diyos. Lord, iparanas mo sa bawat isa sa amin ang kagalingan. Iparanas mo sa amin, Lord God. Maranasan namin, Panginoon, bago kami lumisan sa mundong ito, yung tunay na kasaganaan, Panginoon. Na maranasan ng aming pamilya, at sa darating pa na mga kanunuan o mga kamag-anakan namin, O Diyos. Ito'y buhay namin na maranasan, Panginoon. We claim it, Lord God, in your name, in your Jesus. In Jesus' name, Lord God. And we believe, Lord God, in your word. Kami po'y naniniwala, O Diyos, at kami na nanampalataya, Panginoon. Nagagawin mo ito, O God, sa bawat isa sa amin na andirito, Panginoon. At sa mga kapatiran namin, Panginoon, na nanonood sa amin online. Ikaw patuloy, O Diyos, na kumilo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Lord God. We claim it in your name, Lord. We claim it in your name. In Jesus' name we